Gaano po ba talaga tayo kadalas mag-spray ng kalamansi? Lalo na pagka ito po ay may bulaklak. Alam niyo mga katribya, ang pag-i-spray po sa kalamansi para alam po din po ng marami. Hindi po ito. Ay magandang umaga po sa inyo mga katribya at welcome po kayo sa aking YouTube at Facebook channel. Maraming salamat po sa ating pong mga bagong subscriber, pati na rin po sa mga tumututok nito pong ating pong vlog. Ngayon po mga katribya, grabe po yung ulan po kagabi. Talagang humahataw, bumubuhos. Pabor naman po ito mga katribya po sa ating kalamansi dahil lagyan naman po tayo ng ating abono na talagang tunaw na yung pong ating pataba. Ngayon naman ang araw na ito ay magtatanggal po ulit tayo ng ating pong mga sangan tuyo, pati na rin po ng baging ng ating pong kalamansi. Marami-rami na rin po tayo nabawas dito sa ating pong pagtatanggal. After po natin dito ay pupunta naman tayo doon sa tabing ilog. Yun po kahapon kasi doon po tayo galing. Marami rin talaga tayong alisin din. Kaya hindi rin po tayo talaga nawawalan po ng ating trabaho. Pagka po bakante, ayun, doon po tayo nakakapag-trabaho. Pero pag kami meron tayong lakad, di natin masyado po itong magawa. Kaya naman nagkakaroon po tayo ng iba pong mga baging. Pero ngayon napakalaki na po ng ginhawa ng ating kalamansi dahil mula na po nung maalis po yung damo at nakalaya na po sila. Ayan na po ngayon yung pong mga bulaklak po ng ating kalamansi malalaki na. Iba po ay bukadkad na. At same pa rin, hindi pa rin po tayo ngayon po pwede mag-spray dahil kauulan, basang-basa pa po ang kalamansi. Pero kailangan na rin po natin ito na maawat o kumbaga maagapan din kasi baka mamaya sumalakay po yung mga maninira ay wala po ring matira doon sa ating inaalagaan. Grabe lang po yung lakas po ng ulan po kagabi, bumubuhos. Ayan. Basang-basa sa mga lundong area, mababa, talaga pong baha. Pero yung ating kalamansi naman dito, hindi naman ito inaabot po ng baha o yung mababang lugar. Pag bumaha ito, ibig sabihin nun, malaking baha na po yun. At di naman po nagtatagal po ng matagal. Ayan, iba pong bulaklak, mga bukan ayan. So kung ati po naman itong i-spray po ng foliar sa susunod pagka medyo gumanda-ganda na yung araw pag natiktik na. Sa ngayon po dami pong bulaklak po na malalaki. Iba po ay lumalabas pa. Ayan yung mga dulo. Dami po niyan. Ayan. Nagalit po yung ating kalamansi. Nag-produce ng marami pong mga bulaklak. Kaya nakakatuwa naman. Kain na po ngayon yung abono nating nilagay. At tapos ayan, pagka nalinisan na po natin ito, okay na. Doon naman po tayo sa kabila gagawin. Doon po sa ating pong isang farm, nasabugan na rin po natin ang abono yon. Okay na rin siya, nalinisan na. At ngayon pa lang sigurado po matutuno po yung pataba dahil doon sa lakas ng ulan. Kaya trabaho po tayo po muna uli. Nakakatribya. Kaya para po tayo ay makarami, tanggal na po tayo ng ating pong baging. Ayan, marami pa po tayong inaabangan dito na makakadali pa po ito ng presyo ng ating kalamansi. Kasing edad nito doon sa may tabing ilog. Gaano po ba talaga tayo kadalas mag-spray ng kalamansi? Lalo na pagka ito po ay may bulaklak. Alam niyo mga katribya, ang pag-i-spray po sa kalamansi para alam po din po ng marami. Hindi po ito weekly. At
bakit kailangan po natin spray ng kalamansi pagka po may bulaklak? Siyempre, automatic alam po natin na pagka po may bulaklak ang kalamansi, ito po ay sasalakayin po ng mga insekto. Kaya yung iba, ang technique ng kanilang pag-i-spray ay weekly. Kaya lang, ginagawa po nila, tinatapangan nila ang gamot para weekly ang kanilang pasok. Kung susundin po natin doon sa label po ng ating mga binobomba o yung gamot po natin, ang pag-i-spray nila is 15 days. Pero pagka yun po ang sinunod ninyo na twice a month ang pag-i-spray, wala pong matitira. Yun lang pong weekly na pag-i-spray mga katribya, yan ay medyo delikado rin po sa ating pong kalamansi, lalo na kung medyo matabang ang inyo pong timpla. Yung pong mga bulaklak po na yan, kadalasan pagka panahon ng insekto, hindi na po ito bumubuka. Ang nangyayari, ito mga katribya ay natutuyo na. Yan po ay tinitira po ng mga hanip. Kung mo kasi ngayon mga katribya, hindi pa naman po uso ang mga hanip ngayon at hindi pa po naglalalamig, mga buwan po ng November at December po yung hanip sa bulaklak. Kaya maganda po ang buka ng bulaklak po ngayong September. Ibig sabihin, hindi po tayo masyadong madalas mag-spray po ngayon. Although meron na pong nagsisipag-spray po ngayon, dahil doon sa mga bulaklak niyang nakikita, sinusugal na lang po yan ng ating po mga ka-farmers. Kasi nga naman, gaya niyan ay kumpul-kumpulan po ang bulaklak, kailangan po ito susugalan din natin sa ating pong pamamagitan ng pag-spray. Kaya lang, dapat malaman din po ninyo mga katribya, gaano ba kadalas ang pag-spray natin pagka mula doon sa bulaklak. Ginagawa po natin mga katribya pagka po ako nag-i-spray, nag-start po tayo, twice a week ang ginagawa natin. Siyempre, doon sa twice a week po na yon, talaga pong kailangan okay po ang timplada po ng inyong gamot, okay rin po yung timing. Hindi po tayo dapat mag-spray ng mga alas 10 hanggang alas 12. Mainit na po yan sa kalamansi. Tapos, ang i-consider din natin, yung pong klima. Baka mamaya mag-i-spray po tayo, yung pong makulimlim, bigla-bigla po minsan binubuhos po yan ang ulan, sayang ang inyo pong gamot. Kaya isa rin po yan doon sa ating kino-consider, yung pong klima, tsaka po yung init. Kaya dalasan alas 6 hanggang alas 9. Pagsapit naman po ng hapon, dapat mga alas 4 hanggang alas 6. Hanggang doon sa mga bago magdilim. Yun po yung ating pong ginagawa. Bakit kailangan natin mga katribya na twice a week ang ating pong pag-i-spray? Kasi para hindi na po makaporma po ang ating mga insekto. Yun po kasi mga gamot na ating pong ginagamit. Like yung binibili po natin sa AgriSupply, yung regular na gamot. Pagka halimbawa yun ang ating pong gagamitin, doon tayo aasa kahit 2 beses ka mag-spray. Iba nga isang araw lang ang pagitan ang kanilang ginagawa, nasisira pa ang buko, ang bunga ng kanilang kalamansi, nagiging kopildong. Tayo ang ginagawa natin, meron po tayong yung matatapang po na panghalo, and then nilalagyan po natin siya ng mga regular na yung pampalabnaw or pampaputi para kumalat po yung gamot po na matapang sa ating regular na nabibili sa AgriSupply. Yung nagkakahalaga po ng 350 or di man kaya ay 400. Kaya natin ginagawa po na 2 beses po sa isang linggo para hindi po makalusot po ang ating mga insekto. Sa loob kasi ng 3 days, yung in-spray po ninyo rito mga katribya, lipas na po yon. Kaya ang tendency, lalapit na pumuli ang insekto para manginain ng inyo pong bulaklak, ng inyo pong buko, manira na po siya. Kaya ngayon, ang gagawin po natin, babalikan po natin uli sa pag-spray para po siya ay hindi po makapasira doon po sa ating mga bunga na maliliit, pati na rin po sa mga bulaklak. Yung po mga malalaki, okay na po yan. Wala na po tayo masyadong problema dyan. Yung mga gaholen, hindi na nila masyado pong nasusundot dyan. Mana pa, yung mga bungang may pitasin, yung makikintab, yun tutusukin po ng putakte. Yun po yung ating pong ginagawa mga ka-farmers. Ngayon, hanggang kailan ba yung ating twice a week ang pag-i-spray? Kapag ka po ang buko ng ating kalamansi, sinlaki po na siya ng ganitong gamais or
Ayan. Ibig sabihin nun, pagka gamais na, i-stop na po tayo o stop yung weekly ang ating pong pag-i-spray. Kaya alam nyo mga katribya, madugo po talaga sa pag-aalaga ng kalamansi dahil binabantayan po natin yan ng pag-i-spray para tayo ay makapagpatuloy ng bunga. Kapag ka hindi po tayo mag-i-spray, wala po kayong makikita pong buo dyan. Puro halos mga sira ang makikita po ninyo mga katribya. Kasi kahit maliit pa lang po yan, ayan makikita ninyo ay meron na rin po sumisira. Kupildong na ang ibig sabihin. Kaya ginagawa natin, pagka ganito na siya, kumbaga sa percentage, nasa 40% na tayo. Pagka ito, sinlaki na po na siya ng ganitong holen, di na tayo nag-i-spray. Hanggang sa tayo po ay maglagay na lang po rito ng abono, pampalaki po ng bunga. Yan po ang mga ating pong mga technique na ginagawa. Kaya kailangan, mula po doon sa tinatawag nating matanghito ng mga bulaklak, ayan, ganyan kaliit, mag-uumpisa na po tayo ng ating pag-i-spray dahil madalas po yan ang inaatake ng mga insekto. Pansinin ninyo mga katribya, pagka po tayo ay naglagay ng abono, pag kumagat ang abono sa inyong kalamansi, tawag insekto na yan. Kaya pagka tumawag na insekto yan, tatawagan na natin si AgriSupply para bumili tayo ng mga insecticide. Pag hindi naman natin ito in-spray, sahan po ninyo, sayang ang abonong inyong ilalagay dahil hindi po siya magtutuloy. Mamumulaklak ang inyong kalamansi. Kaya lang, habang lumalaki po ang buko niya, kupildong, walang halos matitira sa bunga, wala kayong aanihin. Baka yung inyong ginastos, hindi pa ninyo mabawi. Ngayon, para ito ay kumita tayo, kailangan natin alagaan ng spray. Gaano ba ang budget po sa pag-i-spray? Kami rito, ang timplada po natin, yung 3 drum. Minsan maabot po tayo ng budget dyan ng 1.5. Kung ikaw mismo ang magtitimpla at mag-i-spray. Ngayon, magpapaupa ka, aabutin po yan ng 2,000 sa isang pag-i-spray. Halimbawa, dito po sa 700 puno o kulang 1,000. Kasi pagka mintres dumadami po ang drum na inyo pong ginagamit mga katribya, lumalakas din po ang ating gastos din sa gamot. Tama po, talaga pong magastos, talaga pong kailangan mo magpaluwal para ma-sure natin na buo ang inyong bunga. Yung bunga kasi na ito, ng mga bulaklak na yan, 1,000 na po ang presyo niyan pagka umani tayo. Pag yan ay naging malaki na, by January, 1,000 na ang kalamansi. Actually, November pa lang, maaari mag-1,000 na yan. O di man, hindi natin alam, baka itong October, kabilang linggo yung October na, pero pwede na rin po mga katribya na yan ay mag-1,000. Sa bagay, kahit naman po 500 po ang kalamansi, 1,000 na rin yun. Kalahating 1,000 lang. Ayun. Kaya po pamamaraan po natin ginagawa, nag-i-spray po tayo para tayo makasingit, hindi po makaporma ang insekto. Pero ngayon pong September, pag nagdidiretso po itong ating tag-araw, obligado tayong mag-spray. Pero kung nag-uulan, doon tayo malilibre. Kaya yung August, mula po noong June, July, August, stop na po yung ating spray hanggang doon sa Mayo. Kung nagsimula po ang patak ng ulan, hindi na po tayo nag-spray. Ngayon, itong September, itong October na ito, na patag-araw, maobligado tayo mag-spray dahil papunta na tayo sa tag-init. Ang mga insekto, pagka po mainit, dyan na po uli sila sumasalakay. Pero pagka po naglalalamig, umuulan, ang mga kalamansi natin, mga buo ang bunga. Pansinin po rin nyo, dito sa amin kasi ganyan. Kaya marami po mga nakakalusot po na bunga, hindi naman po in-spray. Kaya lang, depende po sa inyo, mga pagka kayo lang po ang mayroong kalamansian at mga tanim po ng iba po ay mais. Pag hinarvest po ang mais po nila, sa inyo po punta ang mga insekto. Kaya naman, mangangailangan din po kayo ng pang-insecticide. Kailangan ninyo magbomba para hindi lang doon sa pang-suporta ninyo doon sa bunga, kundi pagkos pang-suporta nyo rin doon po sa mga dahon. Kasi pag sinalakay yan ng insekto, ay nako, pati dahon uubusin yan. Ngayon, kung alambawa, ano po ba yung mga gamot natin ginagamit, mga katribya? Iba kasi meron po tayong mga ka-farmers na kung saan ay
bakit hindi raw natin sinasabi po sa ating sa YouTube yung gamot po natin. Meron pa tayo narinig na walang kwenta kang vlogger kayo, nasayang lang do yung kanyang oras sa kanyang kapapanood. Dahil di ko lang doon sinabi po yung gamot, magbasa lang po kayo, basa-basa pagka may time. Huwag po tayo mainipin na antimano kagad ang gamot ang inyong nasa isip. Actually mga katribya, dyan po halos nagkakatalo po ang mga nagpapabunga. Pagka nagkamali ka ng timplada sa iyong pong gamot na ginamit, pag sumobra ka dyan, pwedeng maluto ang bulaklak o malagas. Pagka kinulang ka naman ng iyong gamot at yan po ay naging matabang, ganun din, masisira rin ang inyong bulaklak. Hindi po nakukuha sa isang upuan nyo o sa isang panunod po nyo ng YouTube, matututunan mo na ang lahat. Kailangan nyo rin po mga katribya po ng matyaga rin po ng pag-aaral. Buti nga po sa amin, sa kami pong magtatay, tinuturo namin ang way po na kung saan pag-aalaga ng kalamansi. I-share namin sa inyo at doon naman po sa mga bago, yun ang isa natin priority natin tinuturuan. Pero pagka doon sa mga may karanasan na, useless na sa kanila ito. Baliwala lang kasi alam na po nila yung paraan ng pagpapabunga. Ang channel naman po natin ay para doon sa mga first timer, sa mga baguhan, at sa mga gusto pong sumabak po sa negosyong kalamansi. Kaya in-upload po natin ang video. Pero yung po meron ng mga dating kalamansi, hindi na po manonood dyan. Kumbaga meron na po silang sariling kaalaman. Kaya ganoon naman po mga katribya. Kaya kung sakali man na meron tayong mga nababasa mga basher na gusto kagad, yung matutunan niya kagad sabi antimano po yung nais pong sabihin, yung gusto niya, hindi ko sa atin sinabi, ibabas na tayo, wala problema. Gusto mo sa iba kang video pumunta sa ibang channel, hindi po para sa iyo ang video na ito. Ito ay para doon sa mga gusto matuto, sa mga bago, at sa mga gustong magnegosyo ng kalamansi. Ayan po mga katribya, ito po ay mga tips. Kung gusto niyo nanlubusan pa kayo ng ukol po doon sa pamamaraan po ng pagtitimpla po ng gamot, kung ano po yung pwede ninyong gamitin, pwede naman kayong sumadya dito sa aming farm. Ay tama-tama, kung sakali pa po na patapos po yung ating pong bahay, yan po magiging tanggapan po natin sa inyo. Welcome po kayo kahit sino man po kayo mga katribya. Kahit lang po yung mga basher, welcome din po kayo dyan. At papatimpla po natin kayo ng kalamansi juice. Gano'n lang naman yun. Siyempre talagang hindi naman lahat po dyan sasang-ayon doon sa ating sasabihin, dahil meron talaga dyan kontra. Kumbaga sa isang pelikula, hindi gumaganda ang pelikula kung wala ang kontrabida. Isang paraan din niya, kumbaga ang tao nagse-search sila, nagsusuri, bakit ba ito marami binabas, bakit ba ito, ano ba ang kanyang ginagawa, merong ganong nagagalit, o minsan nagiging curious ang tao para manood. Ganoon naman sa atin, kaya wala naman pong problema, kasama po yan sa buhay. Yung ibang mga basya, hindi naman majority pa, ilan-ilan lang naman yun mga katribya. Actually, ang karamihan po natin mga basya kung hindi ahente, kung sino pa mga pilato na kung saan ay nasasapawan po yung kanilang kaalaman, tapos yung ayaw na dumami kalamansi, yun po yung ating mga nagiging basya. Gusto nila ay maging konti ang kalamansi para permis sa mataas ang presyo nito at sila po ang kumita. Hindi naman po ganun. Yung pong paraan na kung saan ang pagkita sa kalamansi tinuturo po natin para mayroon din kayong income. Nasa sa inyo naman yon kung pasok sa budget ninyo ang kalamansi business, pwede ninyong pasukin. Pero kung hindi naman pasok sa budget ninyo, kung ano inyong tanim, kung doon kayo sa palay kayo. Kung ano mang gulay, doon kayo, tanim ng tanim. Ang kalamansi kasi, hindi ka tanim ng tanim. Basta pag iyaan ay tinanim mo, maghintay ka ng 15 hanggang 20 years, pakikinabangan mo. At pag yan po ay puputulin mo, pati puno niya, pangakahoy mo pa. Lahat yan, pero tayong pakinabang. Ayan po mga trivia, sana po meron po kayong napulot at ukol po sa pagkakalamansi, pati rin po sa paraan ng pagtitimpla. Ngayon pong buwan ng October, starting na po tayo ng ating pong mga pag-i-spray. Itong September, medyo madalang-dalang pong pag-i-spray dahil nag-uulan. Kaya ganon, ating pong subaybayan, ating pong alagaan ang bulaklak. Dahil ang bulaklak na yan, maganda po ang presyo niyan. Kaya lahat yan, talagang bubuhusan po natin ng puhunan, kapital, para magtuloy ang bunga.
Ito pa mga katribya po yung ating kalamansi na hindi po nakasurvive. Kahit na matagal na siya, basta pagka tinamaan po ng punggos, ayan no. Kaya meron tayong katribya, nagtataka siya bakit daw nalalanta yung kanyang kalamansi. Sariwa naman yung ibang dahon. Ito ang sanhi dyan mga katribya. Ito, itong punggos. Tinutuyo niya mga katribya yung kalamansi. May natitira pa naman siyang berde, kaya lang hindi pa sure yan. Ito, itong namuti na yan, papunta na sa pagkalanta yan. Ito ang walang tama. Nakikita natin kung ito'y mabubuhay, swerte. Pero kung hindi makakasurvive, papalitan na lang po natin. Ito natira. Uupa naman po yung puno. Baka sakali na babuhay. Ayan mga katribya, nakakarami na po tayo ng ating pagtatanggal po ng baging. At pahinga mo lang po tayo at medyo po mainit. Ito po kasi ang simoy po ng hangin. Ang gina, wala po masyado, kaya po mainit ang singaw. Pero ngayon, yan, mahangin-hangin na. Mamaya naman po ay magsusundo naman tayo ng ating pong kids after po nito. Kaya sinasamantala na rin po natin po yung pagkakataon na tayo po ay makapaglinis ng kalamansi. So mga katribya, ito na lang po ang ating pong vlog. At magandang umaga po sa ating lahat. At God bless po. Gaya ng dati, ako po si Kuya Barahel Bunag. At gaya po ng dati, huwag po nating kalimutan, karunungan at ang kaalaman may katumbas sa kayamanan. Thank you for watching. God bless all. Kita-kita lang po tayo bukas. Bye bye.